2, 3. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Good morning mga ka-energy! Kumusta po kayong lahat? Time check tayo. It's 3 minutes before 9 o'clock. So, on the way po tayo sa Albatin Academy. Just inside the city po. Kumusta po kayong lahat? Again, medyo maganda ang weather ngayon. Hindi masyadong mainit dito sa Abu Dhabi. Ayan, nakikita nyo naman yung aking highlights ang crazy color natin ngayon. Ayan, pumapaginting. So, medyo pinarisan natin siya mga ka-energy. Ayan, inaayos po natin ang ating shirt para hindi siya yung masyadong close. At least, naging open siya. Ayan, so, kakapit lang natin siya dito. Para hindi naman masyadong over na close naman. Medyo may skin naman na nakikita. Ayan. Kumusta po? Ano pong almusal natin dyan? Sarap siguro mag-almusal ng ano atin. Ano almusal mo, Rose? Wala pa. Hala, hindi ka pa kumakain. Nag-intermittent na rin ako. Wow, nag-intermittent na daw si ate. Oo, banana. They called it, pagka banana lang ang breakfast mo, they called it Japanese breakfast. Kasi sa Japan, yun nga, more on banana talaga. Yan, tapos na po ang ating intro. Na-fix ko na everything. Well, thank God na ayos natin yung hair natin yesterday. Sana magtuloy-tuloy siya. Pero kailangan kasing i-maintain pagdating sa hair, okay? So ngayon, meron po tayong dalawang client doon sa Albatin School. And then after that, balik ako sa bahay for the Zoom. Yun na-cancel kahapon, remember? Yun, madediretso na kami, matutuloy na kami. 11:30 to 12:30, probably, like that. And then afterwards, admin, and then meron akong isang home visit. Siguro really quick lang yun, around 2:40 before mag 3 p.m. And then that's it. So, ang araw natin ngayon napakabilis. Hindi ko lang alam kung ano magiging drive ng talk natin ngayon. But, don't forget to comment below para magkaroon naman tayo ng balitaktakan in the future. Okay? Mga ka-energy, ayan, natapos na po tayo sa observation natin, no? So, technically, dyan tayo nang galing. Kagaya nung last week, nang galing din tayo dyan. So, may dalawa tayong kids na in-observe. And as of the moment, we're going home. On the way home tayo para sa aking Zoom meeting. Meron akong ka-meeting para sa start ng assessment ng bata. So, doon lagi nag-i-start yung assessment natin mga ka-energy by meeting the parents through Zoom or through actual meeting. And then, saka ako maggagawa ng observation. So, as of now, malamig daw. Hindi ko masyadong na-feel kasi mabilis lang akong pumasok sa sasakyan. But, we're on the way. Anong street to ate? Haza bin Zayed. Haza. Okay, Haza bin Zayed. Maganda nga naman talaga ang ngayon, ang weather. Kahit na 11, time check tayo, 11 a.m. 11:10. Okay, so on the way tayo again sa Al-Falah. Ang target natin is Najda, para doon po ang bahay namin at doon ako gagawa, magpa-perform ng Zoom meeting. Okay, so let's go. So mga ka-energy, pasensya na po, hindi po talaga ako nakapag-video doon sa loob ng school kasi bawal po talaga. At napakadaming estudyante tayo, napakaingay. So doon ka magtataka, no, grabe, ang loud ng environment, tapos so shout out talaga sa mga teachers, sa mga TAs, sa mga LSAs na nagsisikap dyan para i-manage ang mga bata.
By the way, ang ginagawa ko po is merely training ng shadow teacher. So, hindi po ako nagte-therapy sa loob ng room. Gumagawa po ako ng plan as per the observation na ginawa ko po. And then, after that, minomonitor ko yung data na sinusulat or pinifill upan ng shadow teacher. So, but today, I had one new client na inobserve natin na ang napansin ko is very prompt dependent. So, pag nawala lang ang LSA sa tabi niya, na dun siya nagkakaroon ng behavior, kung ano-anong ginagawa, kahit hindi inutos na maglaro, maglalaro, kung ano-anong pagdidistract sa mga kaklase. So, ito po ang ibig kong sabihin na it doesn't mean na nandiyan ang presence mo as LSA, dapat 100% nandun ka to help. No. Actually, our target is to help the child not emit too much errors, but we need to fade out systematically. In the sense na dapat, syempre, alam naman natin yung mga LSA, some of them, they are trying their best to help the child. However, they are not aware how to fade out the prompts, how to fade out their proximities, especially kung gaano ka dapat kalayo sa bata, kasi may proper training yan. Now, since first day ko pa lang ito mag-observe sa bata, I would really recommend for another session of observation para masettle ko talaga kung paano ko gagawin yung plan to help out the LSA or the shadow teacher. Again, ang purpose po natin, ang main goal natin is maging independent yung bata. Pero hindi natin basta-basta gagawin yon na i-fade na lang natin basta-basta yung teacher. Meron pong proper training about that. Meron nga, magi-start sa zero proximity, yung parang 0 foot. So, nandiyan ka lang next to the child. Meron din 1 foot away, merong 3 feet away, 5 feet away, and so on and so forth. And then we will generalize it into natural environment. So, ganun po yan. May mga technique yan. So, don't worry. I'm just thankful na yung mga shadow teacher na nami-meet ko po ay very open sila sa training, open sila sa changes according sa needs ng bata. And kagaya nung kanina yung before dun sa second kong child na inobserve, last week, pumunta ako and tinuruan ko siya. So, kanina, chinek ko yung data niya. It was fantastic. It doesn't mean na perfect na agad yung bata. No. At least, may data siyang nilagay at nakakapag-analyze ako kung ano ang next step namin. So, with that, it's really helpful for us, behavior analysts, to really find ways how to help the child through the data taken by the LSA or the shadow teacher. So, ganun po ka-importante ang LSA at shadow teacher, especially kung need talaga ng child ng ABA. So, I hope nag-learn po kayo kung paano mag-fade out through proximities or sa mga promptings din. So, tinuturo din natin kung ano yung mga promptings na need to fade out. Okay? Let's go to our house para sa ating meeting. Alright, mga ka-energy, good afternoon. Time check natin is 3:45. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. Sobrang napako ako sa aking computer. Kung napapansin nyo, nandito ako sa labas ngayon. Ayan, so hindi kape, chai pa rin. Nagmerienda na po ba kayo? Bali, andito po ako sa Murur. Ito, Murur Road po ito. Yan. Yung nakikita nyo may triangle something na yan. Ito. Yan. Yan ay FAB o First Abu Dhabi Bank. Anong pangalan ng ano na to? Itong park na to. Andito ako sa isang park, oh. Sa gilid-gilid lang. Para mahimasmasan magkaroon ng oxygen. Hamdan Park nga yata to. So, para mahimasmasan ng aking utak, mga ka-energy, kasi sa sobrang dami kong tinipe, sa sobrang dami kong kinausap sa phone, parang na-shrink yung ano ko, yung utak ko, nagrabing pagod na pagod. Pero ganito lang ang ginagawa ko, ganyan. Yung may tower na yan,
ano yan, First Abu Dhabi Bank. Tapos, ayan, yan yung surroundings natin dito. Ang ganda niya. Diba? So, andun may mga naglalaro na rin. May mga nag-walking. Maganda. In fairness, maganda ang weather natin this afternoon, mga ka-energy. And yes, nakikita nyo, naka-reflect ang aking, ang damit ko pala ay kakulay din ng aking hair. So, magpapakuha lang ako ng thumbnail. So, kung mapapansin nyo mga ka-energy, hindi siya masyadong mapuno. Kasi nga, napapalibutan to ng mga buildings. Yan. Nasa center talaga tayo kasi nasa heart pa rin tayo ng city ng Abu Dhabi. Kung mapapansin nyo dyan, may day-to-day. Ang day-to-day na yan is very good store para sa mga yung mga murang items, ganyan. Meron mga tender hams or lower than that. Yan. Pero kung napapansin nyo, nasa malalaking building nga siya. So, etong park na to is basically made for the families na nakatira dito around the city. So, doon sa dulo, kung mapapansin nyo doon, yan yung mataas na building na yan, yung kulay dilaw or peach. Ano yan ang Sofitel. Okay, Sofitel. Yan. So, marami ding mga hotels dito sa gilid-gilid. Ayan. Then, kung napansin nyo, marami na naglalaro mga bata dyan. And usually, ang alam ko merong ano dyan eh. May fountain. Pero ngayon, parang ano siya. Actually, yung nakalutang na bato na yan. Pag may fountain, para siyang nakalutang din na ano, na water. So, yun. Ito lang yung makikita natin mga ka-energy dito. Pero itong basketball, ayan, medyo busy. Kanina may naglalaro. Ayan. So, si Ate Rose, kumuha lang siya ng ano, yun o, para maupuan. So, ayun nga, mga ka-energy, sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang talaga magkaroon ng, ang tawag nito, oxygen yung utak ko. Kasi nga, the more na nakakulub ako dun sa kwarto, the more na hindi magpa-function yung brain ko ng maayos. So, may napansin lang ako. Baliktad ko yung ano ha, yung day-to-day na sinasabi ko sa inyo kanina is open 24 hours na ngayon. Wow! Dati hindi yan ganyan. So that is very good. At least may 24 hours na ano, hypermarket dito. Good. Ayan, mga ka-energy, bukas na yung fountain. Ayan o, kitang-kita dito kahit malayo. Ayan, binuksan na nila yung fountain. Kanina pala, judgmental lang ako. Sabi ko, bakit kaya hindi nakabukas yung fountain? Yung pala hindi pa hapon. So, ayan, medyo dumami na rin yung mga tao, mga ka-energy. Ayan, marami na rin nagbabasketball. Ayan, somewhere there. Tapos, meron na rin nagbabike doon. Ayan, it's very good to get some oxygen outside. At Ate Rose, tignan mo yung day-to-day doon. 24 hours na pala ang day-to-day. Grabe. Okay. See you later. Tuloy po ako magtrabaho, mga ka-energy. Alright, mga ka-energy. Tapos na tayong magmuni-muni doon at mag-email-email. Hindi masyadong intensive yung work natin ngayon, pero napakadaming emails at napakadaming paperwork. So, kaya ako lumabas ng lungga kasi talagang sumasakit ang ulo ko sa loob ng room lang ako. Dahil nga virtual lang ang office ko, so doon ako sa bahay lang gumagawa ng admin work. Yan, so ngayon, lakad-lakad tayo dito, mga ka-energy. Ayan. At least, mag-iba-iba naman yung ating environment. So, mga ka-energy, lumipat ako dito, 'di ba? Mas relaxing siya. Yan, at least maganda siya. Siguro magpahupa lang tayo ng how many more minutes, tapos
balik na rin po tayo sa house para makapagpahinga na rin. Kasi I feel like, na-drain talaga ako kanina. Masama din talaga yung 4 na oras na dire-diretso nasa isang room ka lang. Pero it's fine. Ganun talaga ang buhay. All you have to do is find places where you can at least exercise or at least somehow change your or redirect your attention and ganun lang talaga. Pero again, I'm so thankful dahil anytime na need ko sa Ate Rose, as long as available yung sasakyan at during the work time, andyan siya. Ayun, and salamat din sa Diyos sa magandang weather ngayon at hindi siya maalinsangan. Ayun, so maya-maya po, uuwi na rin po. Makaka-energy na tatawa ako kasi gusto ko sana mag-picture sa likod. Kaya lang, meron, ayaw umalis ng tao dun. Ayun, kanina pa. So natatawa lang ako kasi every time nag-a-attempt ako magpa-picture na talagang hindi siya umaalis. So anyway, ayan, umalis na siya. Pa-picture tayo, bilis-bilis. Mga ka-energy, pupunta tayo ngayon sa day-to-day. To-check natin kung meron tayong makikitang sticker na pwedeng pag-printingan. Okay, para siyang papel pero sticker. Kasi naghahanap kami ng pang stick dun sa business card na pinagawa namin. Gusto namin patungan yung number para palitan namin yung number. Sayang naman kung magpapagawa kami ulit. Madami pa naman natirang business card. So, tatay dyan sa day to day. Araw-araw, gabi-gabi. Diba may night to night na ate? Sa Sharjah may night to night, day to day. Baka naman gusto nyo mag midday to midday. Nun to nun. Di ba meron din ayun nga, naalala ko meron dun sa sa Sharjah na night to night joker talaga. So guys, ayan on day to day. Open 24 hours. Kailan sila natutulog? So wala. So pasok na tayo guys, ha. Mas maganda tong line. Simple lang siya. Huwag niyang flower. Okay. Thank you, ate. Hanapin natin yung sticker na yun. So, natin yung makikita. Paper. So, mga ka-energy, pumipik tayo ng yung envelope na pagka-transferan natin nung sira kong envelope dun sa bahay. Since, matagal na rin yun. So, hanapin natin kung ano yung babagay. At least, meron tayong 3 sets ng envelope dito. Ayan. Tapos ito mga plastic. Ayan mga ka-energy. Nakabili na tayo, hawak ni Ate Rose. Pero hindi tayo nakabili nung sticker na hinahanap natin kasi puro maliliit lang yung available. So, ang binili na lang natin is filing folder at saka yung mga filing folders at saka yung mga iba pang mga pang-opisina na kailangan natin dun sa bahay. Kasi minsan, wala akong organizer dun ng pen. So, kung saan-saan ko lang nilalagay, no? So, at least nakabili na tayo. Ma-organize natin yung tables at yung iba nating mga files doon na luma na rin. Kailangan kong i-transfer. So, ayan. Let's go home na at nang maiayos ko ang aking mga files. Let's go! Right, mga ka-energy. Good evening sa inyong lahat. Natapos na yung lakad natin kanina. Time check tayo. It's 7 p.m. 7:05 dito sa Abu Dhabi. Gabi na po. And thank you po. Thank you sa pag-antabay sa amin, sa ating vlog for today. Really appreciate po your attention and yung support nyo po sa aming channel. So, again, another day tomorrow. Andito pa rin po ako. So, kahit na 7 p.m., mag-work pa rin po ako. Nagpahinga ako for 1 hour. So, umidlip ako saglit and then work ulit. So, ang gagawin ko naman ngayon, magma-marketing naman ako. So, magsisend ako ng mga emails, proposals sa lahat ng mga schools, nurseries, and even sa rehabilitation center. So, ganyan ang work.
actual work, field work, admin, marketing. So, since sarili ko pong kumpanya ito, pinagkaloob ni Lord, kailangan nating alagaan. So, ngayon, it's time for marketing naman. So, hindi ko na po ma-video kung paano ko po i-market kasi andito lang naman siya sa online naman lahat. So, again, salamat. Don't forget to comment down below kung ano po ang mga questions nyo about your child's behavior and the skills acquisition na kailangan. And of course, kung ano pa po ang gusto nyo makita sa aming vlog. Okay? So, thank you. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the next videos. Thank you so much. God bless you all mga ka-energy. Bye!